Pinuntahan ko nga tong NMAX version 2 dito sa Tres Cruces, Tanza, Cavite dahil bigla na lang itong ayaw umandar. 5 years na pala itong motor. Dati tumitirik lang ito at ang ginagawa, off lang ang susian sabay on, then push start, umaandar naman. Pero ngayon ayaw na talaga. Sa dashboard napansin ko na bagsak talaga yung battery. Meron din itong check engine at aalamin natin yan mamaya. Upon checking mga boss, kaya hindi siya umaandar. Una kong napansin yung battery niya, lobat. Kapag pinapush start, mag-blink lang yung dashboard. Ayan. Habang pinapush start ko nga yung motor, kumukurap yung panel. Kaya naman, binerify ko talaga yung battery. Dito nga, 12 volts na lang at stock pa nga ito. Ngayon, susubukan kong paandarin itong motor. Pero, susuportahan ko yan ng jump start. Ito, subukan natin kung aandar ba yung motor na. Mga boss, lobat na talaga. Pero, di normal yung idle niya, napakataas. Umiikot na yung gulong. Habang tinatanggal ko nga itong power supply at kinakalas ang mga fairings, nagsabi na nga ako sa aking customer na bumili na siya ng bagong battery. At nung pag-angat ko nga sa compartment, wala naman akong nakitang problema kung bakit napakataas ang minor. At nung piniga ko nga itong silinyador, naiiwan nga ito at hindi na bumabalik. Kaya naman kinalas ko muna itong switch at nung pagbunot ko sa handle grip, bumungad nga sa akin itong napaka-solid na kalawang at medyo nabubulok na nga ang bakal. Bago ko pa nga ito gawa ng paraan, binababad ko muna ito ng anti-rust para mamaya basic na lang. Sa pagkakataon na ito, dumating na nga ang bagong battery. Para matanggal ang malatigyawat na kalawang na ito, ginagamitan ko na nga ito ng handrail para nga smooth ang pasok ng handle grip at hindi na ito sasabit. Yung dating maganet, ito na ngayon, swabe all the way. Di pagkatapos ko na remedyohan, ito na siya. Pagkatapos ko na-solve ang unang issue, dito naman tayo sa susunod. Yung bigla na lang itong tumitirik. Kaya naman kinabit ko muna itong bagong battery. At susubukan ko nga paandarin itong motor kung magpapakita nga ba ang problema. So mga boss, i-start natin kasi nakabit na natin yung bagong battery. So ito. Kung titingnan nyo, wala itong problema kasi umaandar naman siya. Pero pag ginamitan na natin to ng diagnostic tool, ito ang naging history niya. P0335, P0560, engine starting difficult at engine stall detected. At sa functional diagnostic, meron din ako nakita. Kahit nga naka-add pro ito, sinilip ko pa rin. Sa mga naging experience ko, nasusunog nga ito. As of now, wala naman siyang issue. Kaya ang susunod kong gagawin, kakalasin ko na nga itong throttle body. Pero bago pa yan, sinilip ko nga ang pressure ng gasolina. Napakasolid pa nga nito. Kaya naman tinuloy ko na ang pagkakalas. Pagsilip ko nga sa throttle body at manifold, ito nga yung bumungad. Makakapal na carbon deposit sa butas ng manifold sa cylinder head. Nilagyan ko muna ng basahan. Sa pagkalas ko naman itong IEC. Kitang-kita nyo naman kung gaano kakapal yung mga dumi. Ito ang dahilan kung bakit hirap paandarin ang motor. At kung umandar man, pipigain mo na ang silinyador. At ang pinakamahirap, yung magmiminor ka dahil traffic or kaya naman stoplight, para bang mamamatay na siya. Para nga lang hindi ito matuluyan, bomba ka ng bomba. Kaya akala tuloy ng katabi mo mga ngarera ka na. Sa pagkakataon na ito, pinaglilinis ko na nga ang buong parts ng throttle body. Pagkatapos ko nga matanggal ang mga carbon deposit gamit itong cleaner, pinupunasan ko muna ito ng malinis na tissue bago ko nga ito pinagbabalik para nga satisfied ang aking customer at the same time quality na rin. Sa pagbabalik nga ng TPS sensor ay salpakan nga lang yan. Pero hindi sa lahat ng motor. Ginagamitan nga lang ito ng diagnostic tool or kaya naman multimeter kapag ibabalik mo ang tamang calibration. Lalo na pagdating sa TPS voltage at TPS angle. Di pagkatapos ko nga ito malinis at naibalik ang buong parts ng throttle body, binigyan nga kami ng aking customer na napakasarap na pansit. Kaya naman, thank you sir. Di pagkatapos namin kumain, inassemble ko ang mga parts nitong ISC. Pagkatapos, sinalpa ko na nga ito. At habang umaandar ang motor, medyo may kataasan talaga ang kanyang minor.
Kaya ang ginawa ko, pinainit ko muna ang makina. Pagkatapos ma-reach ang tamang temperature, doon naman ako nag-calibrate. Pero dito hindi talaga umuobra. Kaya ang tanging paraan, gagamitan ko nga ito ng manual na IAC. E di pagkatapos, sinilip ko ang resistance nitong spark plug cap at pasok pa nga ito. Pagdating naman sa spark plug, mataas na nga ang clearance nito. Papalitan ko na nga yan ng bago. At syempre lahat yan sinasabi ko muna sa aking customer. Ang sunod kong sinilip itong CKP sensor. Pero dito pa lang sa magneto, kinakabahan na ako. Iniisip ko mukhang hindi kakayanin ng aking impact. Buti na lang nakisama. Nung pagkalas ko nga, wala naman akong napansing tagas ng langis. Pero makalawang lang siya. Nung pagkalas ko nga ng CKP sa stator, binakbak ko muna ang kalawang dito sa magneto. Dahil pipinturahan ko pa nga ito. Una ko nga ginamit itong primer na gray. Tapos aantayin ko muna itong matuyo. At habang inaantay, saka ko naman binabuffing itong magnetic pole ng stator. Pagkatapos, ito namang magnetic coil. Dito kasi madalas kumapit ang mga carbon deposit. Samantala, aalamin ko kung nagkaroon na nga ba talaga ng problema itong CKP sensor. Noong pag-on ko pa lang ng device, confirm meron na. Kaya naman papalitan natin to ng bago. Upon checking, wala naman akong nakitang issue. Tumutugma nga ang aking pag-troubleshoot dito sa CKP. Kung babalikan natin yung result sa diagnostic tool, nagkaroon nga ito ng error code P0335. Ang ibig sabihin, crankshaft position malfunction. Pagkatapos natuyo ang unang coating ng pintura sa magneto, sinundan ko nga ito ng pangalawa. At habang inaantay, nilinis ko naman itong housing ng stator at magneto. E di pagkatapos, binabalik ko na nga ito. Marami nga ang nagsasabi na basic lang ang ginagawa ko. Ang sagot ko, totoo naman kasi para ito sa mga nag-uumpisa. E di matapos ko makabit ang bagong linis na stator at magneto, papaandarin ko ulit itong motor at aalamin kung hindi ba nagkaroon ng panibagong issue. Pagkatapos, kinalibrate ko naman ang mga sensor nito sa huling pagkakataon. Sinilip ko na nga rin ang fuel pump nito. Marami na ring mga pin terminal na nabubulok na. Kaya naman pinanghihinang ko na. Para naman sa mga nagtatanong kung saan yung location ko. Carissa Homes, Bagtas, Tansa, Cavite ako mga bossing. Sige sir, testing mo na.